Maraming Pilipino ang naniniwala na ang pagyaman ay para lang sa mayayamang pamilya o sa mga nakakaangat sa buhay. Pero sa totoo lang, ang tunay na yaman ay nagsisimula sa simpleng disiplina at minsan sa maliit na halaga lang. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano ang 20 pesos kada araw ay pwedeng maging daan sa financial freedom. Hindi mo kailangan ng malaking sweldo o negosyo para magsimula. Ang kailangan mo lang ay tamang mindset, consistent na aksyon, at kaunting kaalaman sa paghawak ng pera. Kung seryoso ka sa pagbabago, simulan natin ang journey mo sa pagyaman. Isang 20 pesos lang ang puhunan. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag pinag-uusapan ng yaman, madalas iniisip ng tao na kailangan ng malaking kita, mataas na sweldo, o biglang swerte gaya ng loto para yumaman. Pero ang totoo, ang pundasyon ng tunay na yaman ay disiplina. Hindi ito nakasalalay sa laki ng kita kundi sa ugali ng tao kung paano niya pinapahalagahan ang maliit na halaga. Ang konsepto ng pag-iipon ng 20 pesos kada araw ay parang maliit na binhi na kapag itinanim at inalagaan, unti-unting tutubo at magiging puno na magbibigay ng bunga sa hinaharap. Ang mindset shift na kailangan ay ang pagtingin sa pera bilang kasangkapan na dapat kontrolado, hindi bilang bagay na basta lang ginagastos. Ang 20 pesos ay maaaring mukhang maliit, pero kung gagamitin ng tama, ito ay magiging simula ng financial freedom. Isipin mo ang simpleng hakbang ng pag-iipon ng 20 piso kada araw. Kung gagawin mo ito araw-araw, sa loob ng isang buwan ay makakabuo ka ng 600 pesos. Sa loob ng isang taon, ang halaga ay magiging 7,200 pesos. Kung ipagpapatuloy mo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 5 taon, aabot na ito sa 36,000 pesos. Ang halaga na iyon ay hindi biro, lalo na kung iisipin na nagsimula lang sa maliit na disiplina ng pagtatabi ng 20 pesos kada araw. Ang sikreto ay consistency. Hindi mo kailangang maghintay ng malaking bonus o windfall para makapagsimula. Ang kailangan mo lang ay commitment na magtabi ng maliit na halaga araw-araw. Para mas maging madali, pwede mong gamitin ang Alkansya o digital wallet. Kung mas komportable ka sa traditional na paraan, maglagay ng Alkansya sa bahay at siguraduhin na araw-araw ay may 20 pesos kang ihuhulog doon. Kung mas gusto mo ng modernong paraan, gumamit ng e-wallet o digital bank. Maraming digital banks ngayon ang may feature ng automatic transfer. Pwede mong iset na araw-araw o lingguhan ay may automatic na 20 pesos na ililipat mula sa main account papunta sa savings account. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang isipin pa o mag-alala na makalimutan ang pag-iipon. Ang sistema ang gagawa ng trabaho para sa iyo at ikaw ay makikinabang sa habit na unti-unting nabubuo. Ngayon, ang isa sa pinakamalaking kalaban ng pag-iipon ay ang tinatawag na small spending leaks. Ito ang mga maliliit na gastos na hindi mo napapansin pero kapag pinagsama-sama ay malaki rin ang nawawala. Halimbawa, isang milk tea na nagkakahalaga ng 70 pesos. Kung bibili ka nito 3 beses sa isang linggo, iyon ay 210 pesos. Sa loob ng isang buwan, halos 800 at 40 piso na ang nagastos mo sa milk tea lang. Kung ililipat mo ang halagang iyon sa ipon, mas malaki pa ang maitatabi mo kaysa sa 20 pesos kada araw. Isa pang halimbawa ay ang load o impulse buys. Minsan bibili ka ng extra na hindi mo naman talaga kailangan, kaya ng accessories o pagkain na hindi mo naman plano. Ang mga ganitong gastos ay parang butas sa alkansya. Hindi mo napapansin pero unti-unti nitong inuubos ang pera na dapat sana ay naiipon. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa pagtatabi ng pera, kundi pati sa pag-iwas sa mga bagay na hindi naman kailangan. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili laban sa mga small spending leaks, mas madali mong makikita ang halaga ng pag-iipon. Ang 20 pesos kada araw ay magiging simula,
Pero kung maiiwasan mo ang mga unnecessary gastos, mas lalaki pa ang iyong ipon. Ang mindset na ito ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng financial discipline. Hindi mo natitingnan ang pera bilang bagay na dapat gastusin agad, kundi bilang asset na dapat palaguin. Kung iisipin mo, ang disiplina sa maliit na halaga ay parang training ground para sa mas malalaking financial decisions sa hinaharap. Kapag nasanay ka na mag-ipon ng 20 pesos kada araw, mas madali na para sa iyo na mag-ipon ng mas malaking halaga kapag tumaas ang kita mo. Ang ugali ng pag-iipon ay nagiging automatic at hindi mo na kailangang pilitin ang sarili. Ang ugali na ito ang magiging pundasyon ng iyong financial journey. Ang mga taong hindi marunong mag-ipon ng maliit na halaga ay mahihirapan din mag-ipon ng malaki. Kaya ang disiplina sa 20 pesos kada araw ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mindset na magdadala sa iyo sa mas malaking tagumpay. Isang practical na paraan para mas maging epektibo ang pag-iipon ay ang pag-set ng clear goals. Halimbawa, sabihin mo sa sarili mo na ang ipon na makukuha mo sa loob ng isang taon na 7,200 pesos ay gagamitin para sa emergency fund. Sa loob ng 5 taon, ang 36,000 pesos ay pwede mong gamitin bilang seed capital para sa maliit na negosyo. Kapag may malinaw kang layunin, mas madali mong makikita ang halaga ng disiplina. Hindi lang basta nag-iipon, kundi may direksyon kung saan mo gagamitin ang pera. Ang pagkakaroon ng purpose ay nagbibigay ng motivation para ipagpatuloy ang habit kahit minsan ay mahirap. Ang isa pang technique ay ang pag-track ng iyong progress. Gumawa ng simpleng notebook o spreadsheet kung saan ilalagay mo ang daily savings. Kapag nakita mo na tumataas ang total, mas lalo kang maiengganyo na ipagpatuloy. Ang visual representation ng iyong ipon ay nagbibigay ng sense of achievement. Ang maliit na 20 pesos ay nagiging malaking halaga kapag nakikita mo ang resulta. Ang ganitong practice ay hindi lang nakakatulong sa motivation, kundi nagbibigay din ng accountability. Nakikita mo kung gaano ka ka-consistent at kung saan ka nagkukulang. Sa huli, ang disiplina sa maliit na halaga ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbabago ng ugali. Ang ugali ng pag-iipon ay nagiging habit na magdadala sa iyo sa mas malaking financial success. Ang 20 pesos kada araw ay parang paalala na ang yaman ay hindi biglaan, kundi unti-unting nabubuo. Ang mga maliliit na hakbang ay nagiging malalaking resulta kapag pinagsama-sama. Ang disiplina ang susi at ang maliit na halaga ay simula ng mas malaking tagumpay. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliit na halaga, mas madali mong makakamit ang financial freedom sa hinaharap. Ang journey ng pagyaman ay nagsisimula sa simpleng hakbang ng pagtatabi ng 20 piso kada araw. At ang hakbang na iyon ay magdadala sa iyo sa mas maliwanag na kinabukasan. Kapag na-establish mo na ang disiplina sa maliit na halaga, ang susunod na hakbang ay siguraduhin na ang pera ay hindi lang nakatenga kundi kumikita habang natutulog ka. Ang mindset shift dito ay simple pero powerful. Ang pera ay hindi dapat stagnant. Ang pera ay parang manggagawa na dapat laging may ginagawa para sa'yo. Kung ang 20 pesos kada araw ay naitatabi mo na, ang challenge ngayon ay paano mo ito palalaguin nang hindi ka masyadong nahihirapan. Ang konsepto ng pagpapalago ng ipon ay nakasalalay sa tamang paglalagay ng pera sa mga lugar na may interest, return, o kita na mas mataas kaysa sa simpleng alkansya. Kung ang naipon mo sa loob ng isang taon ay 7,200 pesos, huwag mong hayaang nakatambak lang ito sa alkansya. Ang alkansya ay maganda para sa habit building, pero hindi ito magbibigay ng tubo. Ang unang practical step ay ilagay ang pera sa high-interest digital banks. Maraming digital banks ngayon ang nag-aalok ng 3% hanggang 6% per annum interest. Kung ilalagay mo ang 7,200 pesos sa isang bank account na may 6% compound interest, sa loob ng 10 taon ay aabot ito sa mahigit 95,000 pesos.
Ang laki ng difference kumpara sa simpleng pagtatabi lang. Ang pera ay kumikita kahit wala kang ginagawa at iyon ang tunay na magic ng compound interest. Bukod sa digital banks, pwede ka ring magsimula sa micro-investments. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para makapasok sa mutual funds o unit investment trust funds, UITFs. May mga financial institutions na tumatanggap ng 50 pesos hanggang 100 pesos kada araw bilang minimum investment. Kung gagawin mo ito consistently, ang maliit na halaga ay magiging malaking portfolio sa paglipas ng panahon. Ang kagandahan ng mutual funds at UITFs ay diversified ang investment. Ibig sabihin, hindi lang sa isang kumpanya nakalagay ang pera mo kundi sa iba't ibang assets. Kaya mas mababa ang risk. Ang maliit na halaga ay nagiging stepping stone para sa mas malaking financial growth. Isa pang legit na option ay ang Pag-ibig MP2 program. Ito ay government-backed at may average return na 7% kada taon. Ang minimum na hulog ay 500 pesos kada buwan. Kung gagamitin mo ang ipon mula sa 20 piso kada araw, kaya mong maghulog sa MP2 at mas mataas pa ang kikitain kumpara sa digital banks. Halimbawa, kung mag-i-invest ka ng 7,200 pesos kada taon sa MP2, sa loob ng 10 taon ay mas malaki ang magiging total growth kumpara sa 6% interest sa bangko. Ang advantage ng MP2 ay stable at legit dahil government program ito, kaya mas mababa ang risk. Ang mahalaga ay huwag hayaang nakatenga ang pera. Kapag umabot na sa 500 o 1,000 pesos ang ipon mo, ilipat agad sa investment. Ang pera na nakatambak lang sa alkansya ay nawawalan ng value dahil sa inflation. Ang inflation ay parang tahimik na magnanakaw na unti-unting kumakain sa halaga ng pera. Kung hindi mo palalaguin ang ipon, kahit gaano pa ito kalaki, mababawasan ang tunay na purchasing power nito sa hinaharap. Kaya, ang disiplina ay hindi lang sa pag-iipon, kundi pati sa tamang paglalagay ng pera sa lugar na kumikita. Isipin mo ang practical example. Kung mag-i-invest ka ng 7,200 pesos kada taon sa 6% compound interest, after 10 years, ay aabot ito sa mahigit 95,000 pesos. Kung sa MP2 na may 7% average return, mas mataas pa ang growth. Ang difference ng 1% ay malaki kapag compounded sa loob ng maraming taon. Ang maliit na halaga ay nagiging malaking asset dahil sa power ng compounding. Ang pera ay kumikita ng pera at iyon ang tunay na sekreto ng pagpapalago ng yaman. Ang isa pang technique ay ang pag-automate ng investments. Kung may digital bank ka, pwede mong iset na automatic na mag-transfer ng certain amount papunta sa investment account. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang isipin pa o mag-alala na makalimutan. Ang sistema ang gagawa ng trabaho para sa'yo. Ang automation ay nakakatulong para maging consistent ang investment habit. Kapag consistent ka, mas madali mong makikita ang resulta sa paglipas ng panahon. Bukod sa financial institutions, pwede ka ring mag-explore ng side hustles na galing sa ipon. Halimbawa, kung nakapag-ipon ka ng 36,000 pesos sa loob ng 5 taon, pwede mo itong gamitin bilang seed capital para sa maliit na negosyo gaya ng sari-sari store o online selling. Ang negosyo ay isa ring paraan ng pagpapalago ng pera. Ang kita mula sa negosyo ay pwede mong i-reinvest para mas lumaki pa. Ang snowball effect ay nagsisimula sa maliit na halaga, pero lumalaki dahil sa consistency at reinvestment. Ang mindset shift na kailangan ay ang pagtingin sa pera bilang kasangkapan na dapat kumikita. Hindi sapat na mag-ipon lang. Ang pera ay dapat gumagawa ng pera. Ang disiplina sa maliit na halaga ay simula, pero ang pagpapalago ng ipon ang magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng financial success. Ang journey ng pagyaman ay hindi natatapos sa alkansya. Ang tunay na yaman ay galing sa tamang investment, diversification,
at consistency. Kapag natutunan mong palaguin ang ipon, mas madali mong makakamit ang financial freedom sa hinaharap. Ang 20 pesos kada araw ay hindi lang simpleng ipon kundi simula ng mas malaking financial journey na magdadala sa iyo sa mas maliwanag na kinabukasan. Kapag na-establish mo na ang disiplina at natutunan mong palaguin na ang ipon, ang susunod na hakbang ay ang pagbubuo ng long-term wealth strategy. Dito na pumapasok ang mas malawak na pananaw. Hindi lang basta ipon at investment, kundi ang pagbuo ng isang sistema na magdadala sa iyo sa tunay na financial freedom. Ang mindset shift na kailangan ay ang pagkilala na ang yaman ay hindi nakukuha sa isang mabilis na hakbang, kundi sa consistency at diversification. Ang pera ay parang puno. Hindi ito tutubo ng malaki kung iisa lang ang ugat. Kailangan mong palawakin ang ugat para mas maging matibay at mas lumago ang bunga. Ang unang hakbang sa long-term wealth strategy ay ang pagbuo ng financial ladder. Sa pinakaunang baitang, dapat mong siguraduhin na may emergency fund ka. Ang emergency fund ay katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong gastusin. Halimbawa, kung ang buwan ng gastos mo ay 10,000 pesos, ang emergency fund mo ay dapat nasa 30,000 hanggang 60,000 pesos. Ang emergency fund ay hindi para sa investment kundi para sa proteksyon. Kapag may biglang nangyari gaya ng pagkawala ng trabaho or emergency medical expense, hindi ka agad mangungutang o mababaon sa utang. Ang emergency fund ay parang seatbelt na magliligtas sa iyo sa oras ng aksidente. Kapag na-establish na ang emergency fund, ang susunod na baitang ay ang long-term investments. Dito pumapasok ang stocks, bonds, at real estate. Ang stocks ay nagbibigay ng potential na mataas na return pero may kasamang risk. Ang bonds ay mas stable at nagbibigay ng fixed income. Ang real estate ay nagbibigay ng tangible asset na pwedeng mag-appreciate ang value sa paglipas ng panahon. Ang diversification ay mahalaga para hindi nakasalalay sa iisang source ang iyong yaman. Kung ang isa ay bumaba, may iba pang asset na magpapanatili ng balance. Ang diversification ay parang insurance na nagpoprotekta sa iyo laban sa volatility ng market. Bukod sa investments, pwede mo ring gamitin ang ipon bilang seed capital para sa side hustles o small business. Halimbawa, kung nakapag-ipon ka ng 200,000 pesos sa loob ng 15 years mula sa 20 pesos kada araw na inilagay sa MP2, pwede mo itong gamitin para magtayo ng sari-sari store, online selling, o maliit na negosyo. Ang negosyo ay nagbibigay ng active income na pwedeng lumaki pa kapag na-manage ng tama. Ang kita mula sa negosyo ay pwede mong i-reinvest para mas lumaki pa. Ang snowball effect ay nagsisimula sa maliit na halaga pero lumalaki dahil sa consistency at reinvestment. Ang isa pang mahalagang bahagi ng long-term wealth strategy ay ang pag-set ng SMART goals. Ang SMART ay ibig sabihin specific, measurable, achievable, relevant, at time-bound. Halimbawa, ang goal mo ay makapag-ipon ng 200,000 pesos sa loob ng 15 years para sa seed capital ng negosyo. Specific dahil malinaw ang halaga at purpose. Measurable dahil pwede mong i-track ang progress taon-taon. Achievable dahil realistic ang 20 pesos kada araw na ipon. Relevant dahil nakatali ito sa iyong financial freedom. Time-bound dahil may malinaw na deadline na 15 years. Ang SMART goals ay nagbibigay ng direksyon at motivation para ipagpatuloy ang habit. Isipin mo ang practical example. 20 pesos kada araw ay 7,200 pesos kada taon. Kung ilalagay mo ito sa MP2 na may average return na 7%, after 15 years ay aabot ito sa mahigit 200,000 pesos. Ang halagang ito ay hindi lang ipon kundi seed capital para sa negosyo. Kapag ginamit mo ito para magtayo ng sari-sari store, pwede kang kumita ng 5,000 hanggang 10,000 pesos kada buwan, depende sa laki ng operasyon. Ang kita mula sa negosyo ay pwede mong i-reinvest para mas lumaki pa. Ang snowball effect ay magdadala sa iyo sa mas malaking financial success.
Ang tip na dapat tandaan ay huwag agad gastusin ang kinita. Ang temptation ay laging nandyan, pero ang tunay na yaman ay galing sa reinvestment. Kapag ang kita ay ginamit mo agad sa luho, mawawala ang potential growth. Pero kapag ang kita ay ibinalik mo sa negosyo or investment, mas lalaki pa ang yaman. Ang snowball effect ay parang bola ng yelo na unti-unting lumalaki habang gumugulong. Ang maliit na ipon ay nagiging malaking asset dahil sa consistency at reinvestment. Ang long-term wealth strategy ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mindset. Ang mindset na kailangan ay ang pagkilala na ang yaman ay hindi biglaan, kundi unti-unting nabubuo. Ang disiplina sa maliit na halaga, ang tamang investment, at ang diversification ay magdadala sa iyo sa financial freedom. Ang 20 pesos kada araw ay hindi lang simpleng ipon, kundi simula ng mas malaking journey. Kapag natutunan mong mag-build ng financial ladder, mag-diversify ng investments, at mag-set ng smart goals, mas madali mong makakamit ang tunay na yaman. Ang journey ng pagyaman ay hindi sprint, kundi marathon. Ang consistency at strategy ang magdadala sa iyo sa finish line ng financial freedom. Ngayon na alam mo na ang kapangyarihan ng 20 pesos kada araw, nasa kamay mo na ang susi sa pagbabago ng iyong financial future. Hindi mo kailangang maging eksperto sa pera para magsimula. Ang kailangan mo lang ay disiplina, kaalaman, at consistency. Sa tamang mindset at strategy, ang maliit na halaga ay pwedeng maging daan sa malaking tagumpay. Huwag mong sayangin ang bawat araw. Gamitin mo ito para mag-ipon, mag-invest, at magplano. Tandaan, ang tunay na yaman ay hindi sa laki ng kita kundi sa galing ng paghawak ng pera. Simulan mo na ngayon dahil ang kinabukasan mo ay nagsisimula sa simpleng hakbang. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.